Update po tayo ngayon guys dito sa ating bansa, no? Sa daming gulo na nangyayari, sa daming nag-content, no? Sa dami pong na impormasyon na kukuha ng mga tao dito sa ating bansa, marami po talaga yung mga tao natatakot dito, no? Dahil po sa mga ginagawa po ng mga namumuno dito sa ating bansa, nagkagulo, no? Nagka-busy sa kanilang sariling mga kaguluhan, problema nila dahil po sa kanilang kapangyarihan. Lalo na yung mga corruption. Grabe, sobra. Ito po talaga yung number one na nakapagbigay po ng gulo, yung corrupt, no? Kaya hindi po niya namamalayan guys na mayroon na palang mga ginagawa po yung China. Yung China nagpapalakas, hahanap ng plano kung paano tayo masakop nila at makuha yung gusto po nilang kunin. Gusto kong malaman ninyo guys at malaman ko doon sa kaibigan natin. Itanong ko lang muna ito, no? Saglit ko lang to itanong. Kasi yung focus po natin na ipaabot sa inyo, yung mangyayari dito sa paglusob po sa Malacanang para patalsikin po ang BBM. Sana po, no, kung ano man po ang plano ng ating presidente ngayon, kahit po kinuha man po yung mga budget, no, para sa PhilHealth at saka doon po nilagay sa pinundo po yung malaking pira doon sa AKAP. Ito po ang ating ipaabot sa inyo tungkol po dito sa nakuha natin na mga impormasyon sa ating kaibigan na Duwende. Kaya ito po ang kanilang ipapaabot po sa inyo dahil kung bakit tayo ay laging naiisahan po sa China, no? Busy ang Pilipino sa awayan, bangayan, sa mga pira. Dahil po dyan, hindi po nila namamalayan yung China, mayroon nang nilagay na mga anong tawag dito, na spy dito sa ilalim po ng karagatan, no? Kaya masakit po para sa atin na i-focus po nila yung awayan dito sa ating bansa, no? Awayan kapwa Pilipino. Hindi po nila alam na yung kalaban po natin nagpapalakas at meron ng ginagawa para po tayo ay sakupin at para makuha ang kanilang gusto. Gusto ko ipaabot guys kung bakit po ay gusto po kunin, angkinin ang karagatan na gusto po ng China. Kaya ito po ang sasabihin po ng ating kaibigan. Kaibigan, gusto ko itanong, ano po talaga ang gusto nilang mangyari? Bakit po nila gustong sakupin po yung doon sa karagatan ba? Kung sa ilang gusto po na nagustuhan, kung bakit po nila nahanda po sila magpapakamatay po yung mga China. Guys, ngayon ko lang nalaman kasi ngayon ko lang po na itanong sa kanya, bakit po nung nangyari ito sa Pilipinas, bakit po gustong agawin na kunin po ang China? Kasi po ito po ang sabi ni kaibigan natin Shoto, siya po yung nakakaalam kung bakit po ay pinag-aagawan nila yung dagat na to. Ano po ba talaga ang laman po itong kaibigan? Grabe, napakayaman pala guys yung gustong kunin po ng China yung sa ato man unta na pabor, no, sa ato man ng area yung dagat na pinag-aawayan po ngayon. Ito po yung sabi ng ating kaibigan, napakaraming makukuha diyan itiit, kaya gusto nilang kunin. Kung isda man po yung pakay nila, dahil sa dami po yung isda diyan, tonelada na makukuha. Hindi lang yan, kundi yung mga corals na napakaganda po guys, tingnan po doon, no, kasi marami pong nature na nandyan po na gusto po nilang kunin. Kaya yun po pala ang dahilan kung bakit po ay handa makipagpatay yung China dito sa dagat na gusto po nilang angkinin na para man unta ni sa atua. Sa lahat mo nang hindi po nakakaalam kung bakit po ay pinag-aawayan po yung karagatan na yan, dahil po ay napakaraming benepisyo na makukuha dyan. Kung hindi lang isda, mga corals, nagklase-klase po na mga nature, na mga isda dyan guys na napaka ganda po tingnan. Yun po talaga ang gusto po pala ng China na makuha nila yan, kasi nakalagay po yung pinaka magandang mga makikita po dito sa karagatan, sa ilalim. Totoo po yan. Ano po talaga ang pinaka number one po na gustong angkinin po ng ano? Grabe, napaka ganda pala doon guys. Kaya pala gusto po nilang kunin, dahil po yung kayamanan po na nasa loob niyan, nasa ilalim ng karagatan, nandun po lahat.
No? Grabe kaibigan. Nagklase-klaseng mga isda po yung nandyan guys. Lalo na yung mga corals. Yung tinatawag nilang taklobo. Nandyan po yung mga lalaking taklobo guys na pinaka gusto nilang kunin. Kaibigan, maraming salamat po kung bakit po talaga guys na itanong natin yan kasi marami po nagtatanong noon. Ngayon ko lang po natatandaan kung bakit po ay pinag-aawayan po yung dagat, no? Kung bakit kasi nandun po yung kayamanan po. Grabe. Napakayaman pala natin guys. Yung dagat na yan na gustong kunin. Kaya pala, nais nilang isugol ang kanilang mga tauhan dyan para lang na maangkin po nila. Doon ko lang po na-realize guys kung bakit po gusto nilang kunin. Akala ko yung dagat lang po yung gusto nilang mapakinabangan. Meron pala na mas malalim dyan na gusto nilang maangkin. Yung nasa ilalim po na nakalagay po doon na mga kayamanan po. Kaibigan, maraming salamat po. Ngayon ko lang po talaga naalaman kung bakit po ay pinag-aawayan. Hindi lang pala isda na tuniladang makukuha dyan, kundi meron pala na malalim na gusto nilang makukuha doon sa karagatan na pag-aari ng Pilipinas. Kaya at least po guys, na i-share po namin yung hindi pa natin alam ko marami pong mga tao na hindi po nakakaalam dyan na kung bakit pinag-aawayan. Akala na ako guys na dagat lang ang ilahang gustong kwaon, yung boundary lang, no? Pero naadi ay na mga kayamanan di sa ilalom sa dagat na gusto nila di ay makuha. Kaibigan, ito po ang napakalaking halaga po, no, na nalalaman ko sa inyo dahil diyan. Ngayon ko lang po nalalaman. Oo. Balik po tayo sa pangyayari ito kaibigan. Ano po ba talaga ang plano po ngayon sa mga Duterte? Kasi parang tahimik. At saka yung tahimik na po yung impeachment Parang hindi umubra, di ba? Oo nga. Hindi po nila papatunayan kung ano pong kasalanan. Pero nais kong kaibigan, no? Itanong sa inyo kasi po sabi po niyo meron kayong impormasyon na isang hudyat, no? Kasi wala pong imik po yung mga Duterte dito sa mga retired sundalo, no? PME. Kasi meron pong nakapanood po dito dahil po marami po nagko-content tulad po na nila ni Captain Dado, no? At saka yung isa pa nilang kasama na pumapalag dito, marami po, lalo na si Maharlika guys. Grabe ang kanyang pagtugis po, pag-react sa mga ginagawa ng mga administrasyon ni BBM ngayon, no? Dapat po kung ano man po yung tulungan na lang po natin na ipagdasal na yung presidente natin ay matauhan ba kung meron po talagang kamalian, di ba? Ito po talaga ang kaibigan. Ito po talaga ang nakikita po ninyo ngayon na tahimik muna yung plano. Hinihintay lang po nila na matapos pag-rally. Hinihintay na lang po daw nila guys kung ano po ang epekto rito sa pag-rally po ng INC, no? Hinihintay lang po talaga ng mga retired sundalo po ngayon kung sila po ay magkakaisa po dito na isulong na pabagsakin ang administrasyon po ng BBM dahil po nakita po talaga nila na mayroon talagang mali dito. Kaya nakakatakot di ba? O, nagpapasalamat po kami sa inyo kaibigan dahil po kayo po talaga mismo yung nagbibigay po ng idea na maipaabot po natin ito at saka nakikita po ninyong hinaharap. Dahil po guys, nakikita po ng ating kaibigan yung mga babala po na para sa inyo. No? Kasi nakikita po nila yung mangyayari. Hinihintay po nila talaga na mabuo ang kanilang plano. Na magsanib pwersa sila lahat para maging malakas po. Kaya mahirap po talaga pag susugod ka. No? Yung mga kapulisan natin at saka yung mga sundalo doon na yung kanilang suporta nandyan pa sa presidente. Delikado, maraming tao mawawala dito. Kasi po ipaglaban naman po talaga nila yung presidente kapag ito ay hindi po nila nakuha yung simpatya. Kaya hindi pa pwede pala nila na malulusob po yung Malacanang. Dahil po sa dami pang mga sundalo na active na nagbigay po ng
suporta doon sa ating presidente, kaya hindi pa nila pwedeng gawin po ito na pagsalakay. Hinihintay pa nila na mabuo po ang kasamahan po nila, na mas maganda po talaga pag lulusob ka, yung mga tao na makukuha mong suporta na para po dyan, para patalsikin si BBM, walang hadlang. Mahirap po talaga pag mayroong hadlang. Kaya pala, kaibigan, ito po ang nakikita ng ating kaibigan, guys. Kaya pala hindi pa nasugod yung Malacanang para patalsikin, dahil po ay marami pa talaga na nagsuporta, no, nagsimpatiya kay BBM po ng mga otoridad ngayon, no. Hindi pa nakuha ng mga retired sundalo yung lahat na porsyento, kung ilan po yung porsyento na gusto nilang kunin dito. Para po mahirap po talaga pag susugod ka, 100 ka lang, tapos yung nagsuporta sa kabila 200 pa, di lugi yung magsugod, di ba? Yun po pala ang dahilan kung bakit wala pang nangyari na pagsugod at hinihintay pa ang rally po ng INC. Kaya salamat po, kaibigan, Nagpapasalamat tayo sa ating kaibigan, guys, kasi updated po tayo dito. Nalalaman po natin ang katotohanan dito, at saka mag-ingat na lang po tayo. Maghintay tayo na anong mangyari po dito sa pamumuno ng BBM. Ipagdasalan po natin, magkaayos.